Ito na po yung burner natin. Ayan, kung pansinin nyo. Ayan. Huwag nyo na lang pong pansinin yung kamay ko kasi galing po sa kanyan. Trabaho, no? Katatapos ko lang po ito kaya ipa-flash ko sa inyo. Ito po yung twisted natin. Ayan. So kung pansinin nyo, ito po yung ginamit natin na drill bit dito is 2.5 dito sa baba, 2mm itong second layer, walo-walo lang po yan, at saka dito naman ay 1.5 at saka sa top 1.5 walo. So 8888 yan po yung natin, burner natin 888 po. Then yung coupling po natin ay branch coupling 1/2. Yan, 1/2. At siyempre dinugtungan natin ng 3/4 na tubo. Ayan po ang outcome nya, 3/4 po ito, then 3/4 po yan. So kung may lalagay natin yung thread nya dito, liliit pa po ito yung diameter nya, kaya ang resulta medyo nasasakal nya at dito may nagpupundo na yung hangin dahil mas malaki dito, kaya konting pihit mo lang may pressure kagad. So ganun po yan. So iba po yung talaga yung outcome. At nasubukan na rin po ng iba na gumagawa rin ng ganito. Yung iba 1 inch yung dinudugtong nila sa 3/4, 1/2 din yung kanila, 1/2 yung gumagamit sila ng reducing coupling. Yun po yung pamamaraan din po nila. So maganda rin po yun. Magaganda po yung mga outcome. Ang concept lang po kasi nito ay pag nasasakal dito at malaki yung dito napupundahan ng hangin, mas madali po yung pressure nya, mas maganda po yung pressure. So kahit konting hangin lang ay okay na yung paglabas ng ano to. So kung gagamit kayo ng malakas na fan, maliit, okay pa rin. Pero sa akin kasi ginagamitan ko na yung 1.2, enough na po kasi yung, kasi napapahinaan ko pa yun ng gusto, ay okay po yung, kahit gusto kong kasing palakasan, may option po ako, lumalakas po siya. So may kon pa ako na idadagdag ng lakas pag kung 2.8 naman yung gagamitin nyo, ay okay naman. Kaya lang ang 1.8, so 1 pa lang malakas na yun sa isang kon pa lang malakas na yun siya, hindi tulad nito na yung 1.2 ay mas kon pa yun, mas napapalitan din. So ito po. So gumawa pa ako ngayon sa mga order at ito yung isa sa mga ginawa ko. Ayan, ito sa order naman ni Sir Edgardo Malata, ito yung kanya order niya sa akin na with ganito na, so with plate. So ayan, kung pansinin nyo, ayan wala po tayong welding dito sa loob, sa labas po lahat. Ayan, ang una po kasi ang ginawa ko nito ay winilding ko muna ito bago isinunod yung 3/4, kaya doble pong pagka-welding yan. Iba po yung wala pong leaking yung una. So dito kahit na may konti-konting leaking niya, walang problema, hangin na lang po kasi yan. Pero kahit papaano wala po, hindi rin po magli-leaking yan. Wala pong leaking yan. Dahil TIG weld po ang ginagamit natin. Ayan. Yun, pag tinitread nito, talagang sagad na sagad din po. Ayan. So ganun po yun, sagad na sagad po yan. Ayan. So ang gagawin niya na lang, gagawa siya ng yung chamber, ilalagay dito. Siyempre ang kon ko po, ang haba po nito ay nasa 8.5 cm. 8.5 cm po ang taas nito. So ang chamber niya na okay is 10 cm. So 10 cm, kasali na po doon yung curve niya. At saka kung magka-curve kayo, dapat nasa 15 kon lang. 1.5 cm lang yung cut nyo na i-curve, para at least ito, yung straight na to, hindi siya sa curve tatama. At saka ito rin, hindi rin sa curve tatama ito. So magkatapatan po ito. Yung slant nito sa 4 inch at saka ito, magkasalubong yan sila. Pero kahit na magkasalubong, hindi po yan sila nagkakatapatan. Ayan kasi lihis po yan lihis po yan. So yung kung pansinin nyo yung chamber nyo sa gilid nya, yung 16 na yon ay doon 16 lahat ang tumatama doon sa tamang height nya. So papansinin nyo po yan yung gawa natin. Kaya ibang iba po yung outcome nya.
So ganun po. Ito naman straight. Ang purpose po kasi nito yung mas madali. Kasi noon nung hindi ko ginawan, yung unang mga nakakuha sa akin mahirap po mag-preheat. Kaya kung yung mga nakakuha na sa akin noon, buslutan nyo na lang po. Ito dagdagan nyo na lang. Yung mga threaded na una. Wala pong kasi ito yung yung nagpapadali ng pagpipreheat. Ito naman yung nagpapaikot ng apoy at saka yung oil ginagalaw niya. Kaya napakalaking tulong po ng oil distractor nito. Ayan. Lalo na't may curve, yung hangin talagang i-guide niya. Silbi, ginaguide niya po ito para mas iikot. Kasi pag may apoy na, yun po yung tumutulong ng pressure na iikot-ikot. Kaya medyo twisted po siya sa taas. Kapag nagtutwist po yung natin, yung apoy, ay di simple sinusuplayan niya lahat ng mga butas. Kaya pantay na pantay sa paglabas ng yung apoy niya. Yan. Yung tamang slanting niya rin po yan. Yan, kung pansinin nyo, ayan o. So, equal po lahat. Ito. So, kung pansinin nyo, ito, kung papansinin ninyo ito, ang magkatapat po, ito, at saka yung nasa top. Ayan. Itong oil distractor, tapat po ito dito. Ayan. Tapat po yan. Magkakatapat po yan. Kasi dito yan oh. Ayan. Kung pansinin ninyo, tapat po yan dito sa oil distractor. At saka ito, tapat din ito sa taas. Yung 8 sa taas, tapat po yan. Ito naman po ang hindi. Ito naman ay no, mali po. Ito po yung katapat niya pala. Ito sa sorry. Ito po yung itong mga nandito sa baba. Ang katapat niya ay yung nasa third layer. Ito po, oh. Ayan oh. Tapat niya po 'yan. Ito tapat niya rin po 'yan. At saka itong second layer naman ay tapat niya yung nandoon, yung sa top. Ayan, tapat 'yan siya. So ganun po yung ko. Ito una, ang katapat niya third layer. Ito naman ang katapat niya sa top, yung sa second layer. So ang butas ko, ulitin ko po, 2.5 po itong nasa baba, oil distractor at saka itong preheat na butas, pang preheat na butas ay kanyan 2.5. Ngayon, ito ay 2 mm. Ayan. Yung iakyat niya doon kasi kung bakit 2 mm dito, pagdating kasi dito, halos parehas na sila sa 1.5. Ayan. Kasi kung ililit natin doon, pagdating dito sa punta niya, kasi mas mahaba po yung travel kasi nito. Kaya 2 mm ang ginamit natin. At saka ito, 1.5 po ito. Ayan. At saka simple sa top 1.5. So, ganun lang po. 2.5, 2 mm, 1.5, 1.5. Ayan po yung nag-order sa atin. Kung sino po yung mag-order, i-message nyo lang po ako, i-PM nyo na lang po ako sa cellphone number ko at saka sa messenger ko. Pupunta po kayo sa messenger ko at doon po yung transaction at na-update ko kayo sa mga order ninyo. Ito lang po yung gawa natin, kung pansinin ninyo. So ito po yung ginagawa ko po lahat na magiging quality at maganda po talaga siya. At bago ko pa i-ship ito, talagang chine-check ko muna yung butas kung may, kasi sa pag-welding natin natatalsikan yan, kaya chine-check po natin yan ulit. Ayan. Hanggang dito na lang po. Ayan po. Yung kung sinong gusto mag-order ng tulad ng ganito. Ayan. Ito po yung natin. Pipicturean ko para at least may papakita sa mga customer. 3/4 po ito. 3/4. Then doon 1/2. 3/4 din po itong tubo at saka ito 3/4. So ganun po. Kaya kung pansinin nyo, talagang malaki. Ito iti-trade na lang din po. Pwede. Pero yung mga order na sa akin ng with ganito, ang ginagawa ko po,
ay wini-welding ko na rin po dito. Hindi na po natatanggal. Yan. Depende lang po kung ano yung pong order ninyo. Kung hindi na, kasi wala po akong tama lang po dito eh. Sila na po yung nagpo-produce kasi ng ano to, idudugtong dito. Kung kukuha silang mga niple, bibili na po sila. Pero kung ano po yung order ng mga kung gusto nila, ibibilhan po natin sila. Yung manipis lang naman po ng niple ang pwedeng gagamitin dito. Wala namang po problema, hindi na kailangan yung makakapal. Pero ito dapat makapal po kasi ito. Schedule 40 pong gamit natin. Ayan. At saka ito makapal po talaga pag yung Franz coupling. So hanggang dito na lang po. Ito po yung shout out kay Sir Edgardo Malata ng Quezon. Ito po ipapadala ko ngayon. At yung iba naman na umorder pa sa akin, tabayan nyo na lang po. At ayun, sabay-sabay po yun. Ito kasi bali naunang nag-order. So ang payment po, ang mode po ng payment natin 1 day before shipping. So kahapon po nagbayad na po siya. Kaya ngayon ito, i-shipping ko na po sa GNT po ang ko natin. Ang courier natin. So door to door. So tiwala lang po. At marami na po tayong naipapadala at lahat naman po ng feedback ay okay. So hanggang dito na lang po. Ayan. Ayan. So pwede nyo na lang i-slow or ano kung gusto nyo po yung ganitong na type. So pansin nyo naman kung paano yung pagkakagawa natin.